sila. Mga kwento, kababalagan. Mga kwento, kababalagan. Kahit sobrang moderno na ng panahon, ay hindi pa rin nawawala ang mga bagay na mahirap ipaliwanag. Magandang hating gabi, Joko, at sa mga sumusubaybay ng 12 na. Ako nga pala si Romy, 45 years old, at nagtatrabaho bilang isang security guard sa isang kilalang grocery store. At nais ko lamang ibahagi sa inyo ang aking kwentong kababalaghan. Sa Pasig ako na destino, Joko. 4 kaming gwardya na magkakasama doon. Si Bobby na kabady ko sa duty tuwing gabi, at si Mark at Dante naman ang sa umaga. Hindi naman nakakaboring mag-duty, Joko, dahil sa kapartner kong si Bobby. Napakamasayahing tao at sobrang palabiro nito. Kaya halos hindi na namin namamalayan ang oras na tapos na pala ang duty namin. Naging matalik ko itong kaibigan, kasangga kung saan man, at kumpare dahil kinuha niya akong ninong sa pangalawang anak niyang lalaki. Napakasaya ng salo-salo namin sa binyag ng inaanak ko, at aaminin ko na nalasing talaga ako ng sobra nung araw na yon. At pag uwi namin sa bahay ay katakot-takot na bunganga at kantsaw ang inabot ko sa misis ko dahil sobrang lasing talaga ako at kung ano-ano na daw ang pinagsasabi ko noon. Fast forward sa duty namin. Mag-aalas 10 na ng gabi noon nang tila ba parang nanibago ako. Dahil ito ang unang pangyayari na na-late si Bobby nang hindi man lang ito nag-text o tumawag sa akin. Inisip ko na lamang na baka na-traffic lang ito at malapit na rin itong makarating. Saktong 10:00 ng gabi nang magulat ako dahil bigla na lamang nasa harapan ko si Bobby. Pare. Oh, Diyos ko. Bigla-bigla ka nalang sumusulpot, pare. Aatakihin ako sa iyo eh. Hindi ko man lang narinig na nagbukas ka ng gate. Pasensya ka na, pare. Okay lang, pare. Basta huwag mo nang uulitin na atakihin ako sa iyo sa nervyos. Ngumiti ito at nanghingi ulit ng pasensya. Pinaupo ko muna ito at sinabi ko na, O pare, pahinga ka muna saglit ha. Ako na muna iikot at ikaw na lang mamaya. Nagtaka ako dahil tangulang ang tinugon niya sa akin. Samantalang pag sinasabi ko sa kanya na ako muna yung mauunang mag-roving, ay maraming makukulit at pabirong mga salita ang lumalabas sa bibig nito. Sa madaling salita ay hindi ko ito masyado pinansin at nag-roving na ako. Nung gabing yon ay hindi ko maipaliwanag kung bakit gano'n na lamang kalamig.
Bakit ganun kalamig? May aircon ba dito sa labas? Teka nga't makabalik muna at kukunin ko yung jacket ko. Pagbalik ko sa loob, ay napansin kong nakatayo at nakatulala itong si Bobby na tila ba napakalalim ng iniisip nito. Pare, kukunin ko lang tong jacket ko. Ang ginaw sa labas eh. Hindi man lang ito lumingon o tumango man lang sa akin. Agad naman akong bumalik sa pagro-roving at nang matapos ko ito, ay pumasok na ako sa loob. Pagdating ko sa loob, ay wala dun si Bobby. Inisip ko na baka nag-CR lamang ito. Labis ang pagtataka ko dahil wala namang aircon na nakabukas, subalit bakit gano'n na lamang kalamig ang paligid? Maya-maya ay nagulat ako sa pagtunog ng cellphone ko. Tumatawag si paring Bobby. Kita mo tong kumpare ko. Andito naman, tumatawag pa. Agad ko namang sinagot ang tawag niya. Hello pare, ba't tumawag ka pa? Andito ko lang naman. Kanina ko pa napapansin na malalim iniisip mo ha. Ano ba nangyari? Punta ka na dito sa guardhouse at magtitimpla ako ng kape natin. Ang dami kong sinabi at sunod-sunod ang aking tanong. Subalit bigla na lamang akong natigilan ng isang pamilyar na boses ang narinig ko sa kabilang linya. Hello? Romy? Si Bobby. Wala na ang kumpare mo. Ano? Ay, anong wala na, Mare? Hindi kita maintindihan. Nandito, naka-duty si... Kanina, habang naliligo siya para pumasok sa trabaho, inatake siya at nadulas sa banyo. Tumama yung ulo sa sahig. Nadala pa namin sa ospital pero dead on arrival na. Para akong naistatwa sa kinatatayuan ko, Joko, nang marinig ko ito kay Maring Myla. Bumalot ang kilabot sa aking katawan at hindi ko maipaliwanag ang mga nangyayari. Dahil kanina lamang ay dumating ito sa oras ng duty niya. Hindi ko alam kung pinagtitripan lamang ako ng asawa ni Bobby, pero kung biro lamang ito, ay napakasamang biro nito, Joko. Subalit kinumpirma ito ng iba naming katrabaho na totoo nga ang balita. Inatake nga si paring Bobby at wala na ito. Maya-maya pa ay bigla na lamang nagtayuan ang mga balahibo ko. Dahil sa pag-ihip ng napakalamig na hangin. Magkahalo ang takot at lungkot na nararamdaman ko nung mga oras na yun. Bigla na lamang akong naluha nang tila ba may humawak sa balikat ko. Inisip ko na lamang na nagpapaalam lang sa akin ang kumpare ko.
Matapos ang libing ng kumpari ko, ay may mga paramdam itong ginawa pa sa iba naming katrabaho. At dahil alam namin na napakabait na tao nito nung nabubuhay pa, ay hindi na kami natakot pa. Hanggang sa dumating ang araw na wala nang pagpaparamdam sa amin. Kung nasaan ka man paring Bobby, sana ay masaya ka dyan. Maraming salamat Joko sa pagbigay ng oras na mabasa ang aking kwentong kababalaghan. Alas 12 na. Mga kwento, kababalaghan. Mga kwento, kababalaghan.